biggest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Diskarte. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon.
at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Pilipinas ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulias. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Malacanang binatikos ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagtanggi umano ni Pangulong Marcos sa 10,000 pisong ayuda.
sa Pool Sabado. Chinese government dumistansya sa inilabas na AI video ng kanilang state media. Sa Pool Sabado. Hanggang 12 pesos kada litro na taas presyo sa mga produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. Presyo ng mga bilihin hindi pa apektado ng tensyon sa Middle East ayon po sa DTI. Sa Pool Sabado. At 5 katao sugatan sa isang ambush sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng gabi. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras sa balitaan. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. 8 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Una ho sa ating mga balita, binatikos ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 10,000 pisong ayuda para sa mga Pilipinong apektado ng COVID-19 pandemic. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maglalabas sila ng ebidensya para kontrahin ang umano'y kasinungalingan ni Cayetano. Dagdag pa ni Castro, naghahanap lang umano ng masisisi ang senador imbes na akuin ang kanyang umano'y kapabayaan sa kanyang trabaho. Matatandaang sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na noong 2021 hanggang 2022 ay marami pa ring mga Pilipinong hindi pa nakakabangon dahil sa pandemya. Pero tinanggihan umano ni Pangulong Marcos ang kanyang panukalang ayuda noong manalo ito sa eleksyon. Sa Pool Sabado. Samantala, itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinupuntirya nila ang mga senador mula sa bagong Senate Minority Bloc. Ayon kay Remulla, walang katotohanan ang mga alegasyong tinatarget at iniisa-isa nilang kasuhan ng mga miyembro ng bagong minorya sa Senado. Git ng Ombudsman, wala silang sinisino at lahat ng mga lumalabag sa batas ay tiyak na makakasuhan. Mahalaga rin ani ang bigyang diin na karamihan sa mga nakakulong ngayong senador ay dati na nilang kaalyado, malinaw na indikasyon na wala silang pinipili sa pagpapanagot. Matatanda ang kinasuhan ng obstruction of justice sina Senator Robin Padilla at Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagtulong nila kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa Senate premises sa kabila ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Samantala, nagpapatuloy naman ang case build-up laban kina Senator Joel Villanueva at Chis Escudero na pawang lumipat na sa mayorya. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, dumistansya ang gobyerno ng China sa inilabas na video ng state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy o sunod-sunuran. Sa maikling sagot, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na hindi akto mula sa gobyerno ang ipinublish na video ng China Daily. No comment naman ng opisyal sa pagkondena ng Pilipinas sa video at panawagang alisin ang content. Kasabay nito, iginiit ni Lee ang posisyon ng China na hindi kinaykilala ang 2016 arbitral ruling na pumapanig sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. At kaugnay ng balitang iyan, formal na nagharap ng protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa pangiinsulto ng Chinese state-run newspaper sa mga Pilipino. Ginawa ng DFA ang hakbang matapos sa publiko ng China Daily ang AI-generated video noong July 10 tungkol sa unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Ayon sa ahensya, ipinaaabot ni DFA Undersecretary Leo Herrera Lim ang reklamo kay Chinese Ambassador Jing Quan sa kanilang meeting kahapon. Anong isang araw, hiniling ng opisyal na agad ipatanggal o i-pull out ang mapanirang puri na video. Ipinaalam ni Undersecretary Herrera Lim kay Ambassador Jing na ang mga kaparehong offensive material ay taliwas sa isinusulong na mutual respect at nakakaapekto sa bilateral relations ng dalawang bansa. Kaugnay po nito, lumiham na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para igiit ang demand na agad i-pull out ang kontrobersyal na racist video. Sa Pool Sabado.
Samantala, kaugnay pa rin ng video na inilabas ng China Daily, sinagot ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, si Senator Robin Padilla, matapos itong akusahan na ginawang wartime propaganda ang transparency campaign sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Tariela, hindi propaganda ang kanilang transparency initiative, kundi paraan upang maipakita sa buong mundo ang umano'y pangaharas at agresibong kilos ng China. Binigyang diin din ni Tariela na hindi sila ang lumikha ng mga insidente sa West Philippine Sea, kundi idinodokumento lamang ang mga ito. Tinutulan din ni Tariela ang pahayag ni Padilla na unggoy tayong lahat sa pananaw ng mga white supremacists. Ayon kay Tariela, hindi ito usapin ng pananaw ng mga white supremacists, kundi ng video na inilabas at ipinalaganap mismo ng Chinese media. Ani nga bilang Pilipino, hindi niya kailanman tatanggapin na tawaging unggoy ang kanyang lahi at hindi rin niya hahayaang insultuhin ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Una rito, sinabi ni Padilla na ang transparency campaign ni Tariela ang nagpalala sa tensyon sa West Philippine Sea at iginiit na hindi dapat bumaba ang Pilipinas sa umano'y antas ng umano'y propaganda. Kaugnay pa rin ang balitang yan, hinikayat ni Senator Risa Ontiveros ang Malacanang na ipatawag ang Chinese ambassador kaugnay ng monkey AI-generated video. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat gawing katatawanan o tanggalan ng dignidad ang mga Pilipino. Nanawagan din ang senador sa international community na kondenahin ang aniyay mapanganib na propaganda ng China. Git ni Ontiveros, dapat humingi ng public apology ang pamahalaan ng China at ang anumang hindi pagkakasundo ay dapat idaan sa diplomasya at international law at hindi sa pamamagitan ng propaganda. Sa Pool Sabado. 15 minutos, makalipas ang alas 9 ng gabi, kapit lang ho sa ating mga motorista. Nakaamba ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad, inaasahang papalo ng 11 pesos hanggang 12 pesos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Tinataya namang nasa 10 piso hanggang 11 piso ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos naman hanggang 4 pesos sa gasolina. Giit ni Abad, malabo na ang tsansang bumaligtad pa ang naturang price estimates, kaya tiyak na may aasahang price increase. Ang panibagong pagsipa ng presyo ng langis ay bunsod ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Sa Pool Sabado. Nagtakda ng price cap ang LTFRB sa booking at platform fees ng taxi operators na gumagamit ng app-based service. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, inaprubahan na ng board ang Memorandum Circular No. 2026-055 na magtatakda ng iisang patakaran sa paniningil ng booking fee. Sa ilalim ng bagong polisiya, maaari lamang maningil ang mga taxi operator ng booking o platform fee ng hanggang 20% ng kabuang pasahe o 60 pesos alinman ang mas mababa. Inatasan din ng mga operator na malinaw na ipakita sa booking confirmation, fare computation at electronic receipt ang lahat ng sinisingil sa mga pasahero. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paniningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang katulad na bayarin ng walang pahintulot ng LTFRB. Nagbabala naman ang ahensya na ang mga lalabag sa Memorandum Circular ay maaaring patawan ng multa, suspensyon o kanselasyon ng prangkisa, accreditation at iba pang administratibong parusa sa ilalim ng umiiral na mga batas. Sa Pool Sabado. Dumulog na ang mga motorcycle hailing app sa Kamara para sa posibleng panukala para sa pagpapaigting ng seguridad at proteksyon sa kaligtasan ng mga motorisang nagtatrabaho gamit ang mga motorcycle taxi. Ayon kay Angkas Public Affairs Officer Carlo Castro, isa sa mga itinutulak nila ngayon sa tulong na rin ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng SOS button sa motorcycle taxi apps. Sa tulong kasi nito ay parehong mapoprotektahan hindi lang ang kapakanan ng mga motorista
kundi maging ang mga pasahero. Oras na ma-activate ay idediretso umano ang user sa isang 24/7 emergency assistance para sa police at medical emergencies. Sa pool Sabado. Samantala, wala pang taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa ngayon. Ayon ho yan kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Ito ay sa kabila ng posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bunsod ng muling pagsiklab ng matinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Roque, sa ngayon ay mahirap mag-speculate, kaya kailangan mo nang maghintay at obserbahan ang sitwasyon. Samantala, inaasahan namang magkakaroon ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, sugatan ang 5 katao matapos pasabugan ng convoy ng mga sundalo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kanina huyang umaga. Ayon sa Police Regional Office BARM, kabilang sa nasugatan ng 2 sundalo at 3 sibilyan. Sakay ng military truck ang mga tauhan ng Philippine Army patungo sana sa Isulan, Sultan Kudarat nang mangyari ang insidente. Base sa kuha ng CCTV, 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang naghagis ng pinaniniwalaang hand grenade pero agad na nakaiwas ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon at pagtugi sa 2 suspect na nahagip ng kamera. Sa pool Sabado. Samantala, tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pananagutin ang kanilang traffic enforcer na nakuna ng video habang nagka-counterflow sa EDSA bus lane. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi ko konsintihin at itatago ng ahensya ang mga maling gawain ng sinumang tauhan nito. Iniimbestigahan na ang enforcer at papatawa ng karampatang parusa. Kahaharapin ng enforcer ang multang 5,000 pesos sa paglabag sa pagdaan sa bus lane at administrative sanction. At kaugnay ho niyan, pinagpapaliwanag na nga ng LTO o Land Transportation Office ang naturang enforcer na nag-counterflow sa EDSA bus lane. Sa viral video, makikita ang naturang rider na nag-counterflow sa EDSA bus lane at humarang pa sa harap ng isang bus na nagdulot ng pagkaantala sa daloy ng trapiko. May indikasyon din umano mula sa video uploader na mistulang lasing ang rider. Inaatasan ng rider na ipaliwanag kung bakit hindi dapat masuspende o mabawi ang kanyang lisensya dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Isinailalim na sa 70 araw na preventive suspension ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang motorsiklo. Sa pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, niyanig ng magnitude 5.6 na aftershock ang karagatang sakop ng Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 15 kilometro. Naitala ang epicentro nito sa 102 km silangang kanluran ng Balot Island, Sarangani. Pawang instrumental intensities lang ang naitala ng PHIVOX at hindi inaasahang magdudulot ito ng mga pinsala o aftershocks. Paliwanag pa ng PHIVOX, aftershock ito ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Davao Occidental noong 1 buwan. Sa pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas po ang ilang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, 9:21 ng gabi. This time. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hilton. Amoy nakaka-joyful! Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Oras natin, alas 9:24 ng gabi. Sa Pool Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, tuloy pa rin ang kaso laban kina Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Ito po ang iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gitna ng mga alegasyong makakaapekto sa mga kaso ang paglipat ng dalawang senador sa kasalukuyang Senate Majority Block. Si Villanueva ay pinangalanan ni DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na umano'y tumanggap ng 150 million pesos na kickback para sa multipurpose building project sa lalawigan. Samantala, si Escudero naman ay nakusahan ding nakinabang umano ng pera mula sa flood control projects, bagay na mariin itong pinabulaanan. Pagbibigay diin ni Remulla, nagpapatuloy pa rin ang case build-up laban sa dalawang senador. Sila may kasapi ng mayorya o minorya ng mataas na kapulungan. Sa Pool Sabado. Samantala, inisnab ni Senator Robin Padilla ang summons ng Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Ito ay may kinalaman sa umano'y pagtulong ni Padilla kay Senator Bato de la Rosa para makatakas mula sa Senate premises matapos ang nangyaring shooting incident sa mataas na kapulungan noong Mayo. June 23 nang atasan ng Ombudsman si Padilla at iba pang respondent sa kaso na sina Senator Alan Peter Cayetano at dismissed Sergeant at Arms Mawa Plasca na tumugon sa reklamong inihain ng Tindig Pilipinas sa loob ng non-extendable period na 15 araw. Gayunman, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na nabigo si Robin na makapagsumite ng kanyang counter affidavit sa itinakdang deadline at nananatili ring tikom ang bibig nito sa naturang usapin. Samantala, sumagot naman aniya sa reklamo si Senator Alan habang humirit naman ng deadline extension si Aplasca, bagay na pinagbigyan ng anti-graft body. Sa Pool Sabado. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kabilang ang posibleng mga paglabag sa mga isinumiteng dokumento kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng magkaroon ng kasong perjury kung mapatutunayang mali ang mga impormasyong nakasaad sa General Information Sheet ng FISGOC. Ayan. Aniya, nakakagulat na wala ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng FISGOC sa mga isinumiting record. Sisilipin din ang posibleng paglabag sa anti-dummy law kung iba ang nakasaad na chairman sa records.
Nilinaw naman ng NBI na nasa fact-finding stage pa lamang ang investigasyon na nakatuon sa umano'y kawalan ng liquidation sa 3.7 billion pesos na pondong inilipat sa naturang ahensya. Sa pool Sabado. Samantala, nagbabala si Ombudsman Boying Remulla laban sa ilang abogado na nagtatangka umanong itago ang yaman ng kanilang kliyente na iniimbestigahang sangkot sa mga katiwalian. Sa programa ang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Remulla na may natanggap siyang impormasyon na may law office na nag-iimbento ng beneficial interest sa ibang ari-arian. Hindi naman itinukoy ni Remulla ang law office o mga abogado na sangkot umano sa tangkang cover-up. Pero babala nito, kakasuhan ng accessory to the crime ang sinumang masasangkot na mga abogado. A law office has been trying to invent, nag-iimbento sila ng beneficial interest sa ibang properties na pinag-uusapan ngayon at aming inimbestigahan. Para sa Forbes Park yan. Kino-cover up nila. Kaya sinasabi ko nga, do not commit a crime On top of... while practicing your law. Because you will be an accessory. Ang ibig mo sabihin, Ombudsman, sa madalit salita, gumagawa na sila na kunwari may-ari kuno. Accessory na nga eh. Noong mga meron na properties. classification kaka dyan, accessory to the crime yan. Pag kayo nag-invento dyan ng bagay-bagay tungkol sa beneficial interest na hindi naman totoo, mahuhuli namin yan. Sa pool Sabado. Samantala, nakalatag na ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para po yan sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco, tinatayang nasa 20,000 tauhan ang ipakakalat para sa SONA. Kabilang anya rito ang karagdagang pwersa mula sa Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Philippine Coast Guard. Samantala, hindi naman idinetalya ng opisyal kung paano ang magiging deployment ng pulisya sa mga partikular na lokasyon habang isinasagawa ang pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay nakatakdang isagawa sa July 27. Sa pool Sabado. Kaugnay po ng balitang yan, 4 na grupo na ang nagsumite ng permits upang magsagawa ng rally sa Quezon City kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ayon sa NCRPO, sa ngayon ay hindi pa nila maaaring ilabas sa mga grupo na nagpahayag na magsasagawa ng aktibidad. Ilang mga kalsadang isasara sa araw ng SONA habang aabot naman sa 20,000 ang mga tauhan ng pulisya, kabilang ho dyan ang support units at iba pang ahensya ng pamahalaan ang ipakakalat upang magbigay seguridad. Sa pool Sabado. Alas 9:31 na po ng gabi, 5 kandidato ang maglalaban-laban sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ng Cavite o partikular dyan sa Dasmariñas City sa gaganaping special election sa darating na August 29. Ayon sa Commission on Election, huling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang kasalukuyang Dasmariñas City Mayor na si Jennifer Barzaga, ina ng pinatalsik na mambabata sa si Kiko Barzaga. Makakalaban ni Barzaga sina Raul Rex Del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupal Ag, Lysander Aguilar Ordenes at si Jacinto Bautista Frani Jr. Sa pool Sabado. Samantala, umapela naman ang Department of Migrant Workers sa ginawang pagbasura ng Office of the Ombudsman sa graft and malversation charges si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Personal na nagtungo si DMW Chief Hans Kakdak sa Office of the Ombudsman para maghain ng motion for reconsideration sa inilabas na resolusyon ng anti-graft na nagbasura sa mga kaso laban kay Ignacio at sa iba pang former OWA officials. Ito ay may kaugnayan sa umano'y maanomalyang pagbili ng OWA sa isang 1.41 billion pesos na halaga ng lupa sa ilalim ng pamumuno noon ni Ignacio. Sa pahayag na inilabas ng DMW, iginiit nito na pagkakamali ang ginawang pag-dismiss ng ombudsman sa mga naturang reklamo at nabigo itong siliping maigi ang mga ebidensya. Pagbibigay diin ng DMW,
Binili ng OWA ang naturang kontrobersyal na lupa sa halagang sobra sa valuation ng Land Bank of the Philippines na nasa 1.218 billion pesos lamang. Matatanda ang itinalaga si Ignacio bilang OWA chief noong 2022. Ngunit sinibak din noong 2025 dahil sa naturang questionableng land acquisition deal. Sa Pool Sabado. Aabot naman sa 3,000 marinong Pilipino ang stranded sa Strait of Hormuz matapos itong isara dahil sa muling paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga tripulanteng Pinoy ay sakay ng higit 400 barko na hindi makabiyahe palabas ng Persian Gulf. Mahigit na anyang nakikipag-ugnayan ang DMW sa mga licensed manning agency at mga ship owner upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga tripulante. Tiniyak din niyang tuloy-tuloy ang sweldo at benepisyo ng mga seafarer at sapat ang kanilang supply ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa Pool Sabado. Pinangangambahang sumadsad pa sa panibagong record low na 63 pesos per dollar ang halaga ng piso sa mga susunod na buwan. Ayon sa Fitch Solutions Unit BMI, kasunod ito ng muling pagtaas ng tensyon sa Middle East. Batay sa pagtaya ng BMI, inaasahang mananatiling under pressure ang halaga ng piso at posibleng maglaro sa 61 pesos hanggang 63 pesos per dollar level. Kung patuloy aniyang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, titindi rin ang pressure ng piso lalo't net importer ng langis ang Pilipinas. Sa anunsyo ng Department of Energy, nakaambang hanggang 12 pesos na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 300 pesos o 300 million pesos na pondo para po yan sa industriya ng ube sa taong 2027. Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na gagamitin ang pondo para magtayo ng mga nursery na magpaparami ng pananim na ube para sa mga magsasaka. Maglalabas din anyang DA ng color chart upang matukay ang tamang kulay ng ube na pasok sa pandaigdigang pamantayan. Target ng DA na gawing number 1 producer ang exporter o number 1 producer at exporter ng ube sa buong mundo ang bansang Pilipinas. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. The President has just approved additional funding for the ube industry, no, at the tune of about 300 million pesos for 2027. So, nako, malaking boost yan sa ube, and we want to be the number 1 in ube sa mundo. No? Of course, among others, meron tayo sa coffee, magaganda mga kape natin, at ang laki ng export potential natin na ngayon. I'm confident to say that we will achieve that very soon na makakapagtuloy-tuloy tayo ng export at maayos natin yung ating supply chain. Sa Pool Sabado. Lumobo na sa 800 ang Kadiwa Center sa buong bansa ang Kadiwa Center sa bansa. Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Laurel na mula yan sa 140 hanggang 170 Kadiwa sites nang maupo ito sa naturang ahensya. Aniya, karamihan sa mga dating Kadiwa ay mga pop-up stalls lamang na pansamantala ang operasyon. Target ngayon ng DA na madagdagan pa ito sa 1,500 Kadiwa centers upang mabawasan ang papel ng mga middleman. Sa ilalim ng programa, direktang naiuugnay ang mga magsasaka sa mga mamimili upang makabili ng bigas, isda, baboy, manok at iba pang produktong agrikultural sa mas mababang presyo. Narito muli ang pahayag ni Secretary Chu Laurel. Pumasok ako dito as the DA Secretary, mga 140 to 170 sites lang Kadiwa, at karamihan doon pop-up pa yung nandyan minsan, mamaya wala. Parang bula, no? Ngayon we have 800
sites operational. From 100 to 800? Yes. Nationwide? Nationwide. Ang target namin, minimum 1,500. So, dodoblehin pa namin yan, if not more pa. At dati ay nandyan, minsan wala. You're saying ngayon tuloy-tuloy sila dyan ngayon? Tuloy-tuloy. At least 4 days a week na operation. Sa pool, Sabado. Samantala, isa hong malungkot na balita, pumanaw na ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan. Habang sumasa ilalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center, ayon po yan sa Philippine Eagle Foundation. Sabi ho ng ahensya, naging mabuti na ang kalagayan ng agila, lumakas, naging mas alerto at nakakakain na ng mag-isa at maayos sa tumutugon sa gamutan. Ngunit bigla itong nakaranas sa matinding komplikasyon na nauwi sa pagkamatay nito. Naisagawa na ang paunang necropsy habang nagpapatuloy naman ang mga pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Nasagip ang agila kamakailan lamang sa isang bulubunduking lugar sa Bukidnon matapos itong atakihin ng nasa higit na 30 mga unggoy. Sa pool, Sabado. Samantala, pinalawig ng Taiwan ang visa-free entry privilege para sa mga Pilipino hanggang 1 taon. Ayon po sa Taipei Economic and Cultural Office, extended ang visa-free entry ng Philippine passport holders hanggang sa July 31, 2027. Aniya, kasunod ito ng kaparehong pribilehyo na ipinagkaloob ng Pilipinas para sa Taiwan nationals. Umaasa umano ang TECO na patuloy na lalago ang two-way travel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Epektibong extended visa-free entry privilege sa darating na July 31 ngayong taon. Sa pool, Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito pa rin sa programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa makalipas pa rin ang ilang mga paalala. Oras ho natin, 9:39 ng magandang gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa Modern Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila, Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Kamusta po ang inyong weekend? Medyo nakakapagod ano? Itong nagdaang linggo, especially doon sa mga sumabaybay sa impeachment trial sa week 2 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kung talagang tinutukan ho ninyo yung coverage, ang haba. Yung first two, itong nakaraang Lunes at Martes, ang haba nung nung naging trial.
Especially doon sa panig ng mga media, 'di ba? Na nandun mismo sa Senate building. Talaga namang inabot kami ng gabi. Talagang hindi na mapakali yung iba sa kami sa aming mga upuan. Paano ba naman parang past 7 PM na parang hindi namin hindi namin matanaw kung kailan kaya matatapos. Walang indikasyon na matatapos na o tatapusin na nila yung trial for that night. Well, anyway, isang magandang gabi muna sa ating mga viewers at listeners sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Ayan, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe. DZRH News Television, yan ho ang aming official YouTube channel. Ayan, magandang gabi kay Andy V. Herrera, kay Rosalinda Alesna. Good evening po kay Ren, ano ba itong basa dito? Ren Semilia. Ayan, kay Ma'am Teresita Atienza, ayan, good evening. At kay Ate Beth Gray. Of course, magandang gabi din muna sa ating mga tambay sa ating Facebook Live. Ayan, i-follow nyo ho at i-like aming mga official Facebook pages via DZRH News at DZRH News Television. Ayan, good evening kay Ria Soto, good evening. At happy listening po kay RF Bausa. Ayan, good evening din kay Margarita Guevara. Happy weekend po, Sir Kyle, at magandang gabi. Good evening din kay Rolando Miranda de la Cruz. Of course, ayan, shout out daw sa Batusis family from Cabuyao, Laguna. Hello po, magandang gabi. At kay Leo Havares, ayan, pabati daw sina Ann Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, Rosa Rubio at Engineer Cesar Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Good evening din kay Kuyang JP Acuña. Ayan, shout out daw kay Nanay Vicky at sa kanyang pamangkin na si Nia na may Bolang Acuña, nakikinig mula sa Tangos South, Navotas City. Ayan, good evening din kay Katropa Vlogs. Ayan, pa-shoutout daw sa Paras Batusis from Cabuyao, Laguna. Ayan, good evening po. Of course, hello din kina Mama at Papa dyan sa Cabuyao, Laguna pa rin. Ayan, good evening din kay Onika Iha ko. From San Jose del Monte, Bulacan. Magandang gabi din kay Kuyang Miggy Faliero Villa at kay Merlin Rapis Laguna, watching from Singapore. Uy. Good evening po kay Ivy Gutierrez. Maraming salamat ho sa mga nag-iwan ng kanilang comments sa ating Facebook Live. Ayan. So, dahil nga sumiklab nga ang tensyon sa Middle East at again, sa kabila ho nung napag-usapan noong mga nakaraang linggo na may peace deal na umiiral, misulang wala pa rin katapusan yung nangyayaring gulo sa pagitan ng bansang Amerika at Iran. Kaya naman, eto na naman tayo sa ating oil price hike. Diba? Netong, kung hindi ako nagkakamali, ngayong nagdaang linggong ito, nagkaroon na tayo ng oil price hike. Pero ngayon, sa susunod na linggo, malakihan ho yung inaasahan. So, ihanda na po ang inyong mga bulsa. Sana ay may natira pa sa inyong sinahod nitong nakaraang 15. Sapagkat ang forecast ho ng Department of Energy hanggang 12 pesos pong increase sa kada litro ng kerosene at hanggang 11 pesos naman sa diesel at sa gasolina naman ay hanggang 4 pesos. Tama ba? 4 pesos ang possible na maximum increase. At sinabi na rin ho ng DOE na malabo nang bumaligtad yung forecast na yan. Kaya magkano man ang i-increase, definitely may aasahan ho tayong taas presyo sa mga produktong petrolyo. At of course, ano po bang may mga natutunan ba kayo doon sa nagdaang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Medyo nag-isa ang ating witness, especially nung second day for this week o yung ikalimang araw ng impeachment trial.
Kung hindi ako nagkamali, ito tinitignan ko yung aking notes. Nagsimula yan noong mapuna ni Senator Amy Marcos yung mga naging typo error doon sa mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation. Ito hong witness na ating tinutukoy, ito po si yung second witness para ho sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ito ho yung pinakaunang article na pinag-uusapan o yung iniharap ng prosecution team para ho sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pinag-uusapan ho dito yung grave threats, yung alleged grave threats dahil ho yan doon sa naging online press conference ng Vice Presidente noong nakaraang 2024 kung saan narinig ho dito yung naging pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, so noong November 23 yung nangyaring media briefing. So ayon ho sa ating second witness kay Attorney Loto, itinuturing daw ng ahensya na seryoso at totoo yung mga nabanggit na banta. Meron ho kasi silang i-discuss si Lotok yung anong tawag dito, yung kanilang pamantayan. So unang-una dyan yung manner of delivery, kung paano daw ho ito binanggit ng Vice Presidente, kung saan may emphasis kasi doon sa sinabing no joke, diba? Yung pangalawa naman ay yung nakitang pattern. Kumbaga kino-consider kasi nila ng NBI, especially yung Cybercrime Division na tumutok sa investigasyon dito, na ano man daw yung mangyari nung araw na yon, nung November 23, 2024, nandun yung context na may nakontrata na umano o may nakausap na ang Vice Presidente na papatay. At bukod ho dito, napag-usapan din yung sinabing yung pagiging relentless. Kung napakinggan nyo ho, ilang beses ho yung na-mention, diba? Doon sa impeachment trial, yung persistence at yung pagiging relentless, diba? Sabi, huwag titigil hanggat hindi napapatay. At bukod ho dyan, ayan, doon sa second day, hinahanap ko yung yung sinabi na ano ba yun? Yung umpisang nakita yung mga typo error. Ayan, ang una kasing nakakita nito ay si Senator Amy Marcos. Kaya humaba yung anong tawag dito? Yung cross-examination na tinatawag. So, sabihin, ito kasi yung witness na ipinresenta ng prosecution. So sila ho yung nagpresenta at naglatag ng mga katanungan, and then after, which is tumagal ng isang araw, by the way. So kinabukasan, sinimula naman ng defense team yung kanilang isinagawang cross-examination na pinangunahan ho ni Attorney Vinluan. At of course, nung actually sa pagtatapos ho ng July, pagtatapos ng trial o pag-adjourn ng trial ng July 14, nagkaroon ho ng speech si Attorney Lorna Kapunan, kung saan inihayag nga nila yung withdrawal ng dalawa pa nilang witness. At sinabi kasi dito na nais ho ng kanilang panig na mas maging mabilis yung isinasagawang paglilitis, sapagkat katulad nga nung napag-usapan din maging sa panig ng mga senator judges, gayon din ng presiding officer, dun sa kasalukuyang takbo ng trial talagang aabutin tayo ng siyam-siyam. Aabutin talaga tayo ng susunod na taon. Kaya naman minabuti na nga ng prosecution na i-withdraw yung kumbaga hindi na nila ipapatawag bilang witness si Attorney Zulaika Lopez, ako yung former chief of staff ni
Gayon din ho si yung isa pang opisyal mula sa isang opisyal mula sa House of Representatives, si Bello. Hindi ko lang makuha yung buong hindi ko lang matandaan yung kanyang buong pangalan. Pero kinabukasan ho bago ho mag-umpisa yung anong tawag dito, yung oral arguments. Sa nagkaroon ho kasi ng oral arguments, kung hindi nyo ho nasubaybayan yung July 15 impeachment trial, wala na hong ipinresentang witness sa araw na ito. Bagkus nagkaroon ho ng oral argument sa pagitan ho yan ng prosecution at ng defense para ho pag-usapan yung motion. Ngayon kung baka naitatanong ho ninyo, baka nagtataka ho kayo, bakit ba kailangang pag-usapan yung motion na may kinalaman doon sa tax records, bank records at yung report mula sa Anti-Money Laundering Council? Gayong ito ay pag-uusapan pa lamang o ito ay may connection sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ang sabi ho sa schedule ay ang kasunod ng Article 4 ay Article 1. So bakit nga ba pinag-uusapan ito ngayon? Ayon po sa ating nakapanayam, si Attorney tawag dito? Kay Senator Win Gatchalian. Siya ho ang ating Senate President. Kaya po siya kailangan nang i-address netong nakaraang Miyerkules at sa darating na Lunes ay dahil marami-rami yung dokumentong hinihingi at hinihiling na ipasabpina ng prosecution team. So kung sa susunod pa natin ito o sa susunod pa nila ito pag-uusapan, lalo lamang hong hahaba yung proseso ng impeachment trial. Kaya naman minabuti ng bago umpisahan yung susunod na article, magkaroon na muna ng desisyon ang Senate Impeachment Court. So yan ho ang mga aabangan natin sa susunod na linggo, yung magiging desisyon. Actually, bago ho magkaroon ng desisyon ng mga senator judges, bibigyan pa sila ng pagkakataon na makapagtanong. Kaugnay pa rin ho yan sa motion o yung sa pagpapasabpina ng mga naturang dokumento. So meron ho silang, kung hindi ako nagkakamali, tig to 10 minutes na pagtatanong sa dalawang panig. So sa Monday ho natin aabangan yan at sa araw ng Martes, July 21, yan na ho yung face-off na inaabangan ng lahat ang paghaharap ni NBI Director Attorney Melvin Matibag at ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung hindi nyo ho, kung maaalala ho ninyo, inanunsyo ho ng NBI na iimbestigahan muli nila yung anomalya umano sa nakaraang 2019 SEA Games. Kung saan dito ho sa Pilipinas ginanap. Ngayon, bagamat hindi ho nabanggit ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano, siya ho yung nagsilbing chairman ng komite na nag-handle ng buong event. Kung saan matatandaan nyo, nabalot ito ng kontrobersya. Una ho dyan yung napakalaking halagang pondo na ginugol para doon sa cauldron na nagkaroon ng batikos ukol doon sa disenyo. Isama mo na dyan yung naging logistics at yung mga pagkain na inihain para sa mga international athletes. So yan ho yung aabangan natin sa susunod na linggo. Good evening po muna kay Mon Rods, watching from Municipality of Magsaysay, Palawan. Ayan. Pabati daw si Edmundo Madarcos Rodriguez. At ayan, good evening din kay Tristan Wyatt Gulay. At sa 245 million viewers natin sa ating YouTube Live, maraming salamat po sa pagtutok niyo sa ating programang Sa Pool Sabado muli. Ako pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo po dyan sila kay Ray Sibayan. Bye! Oras na natin, 1 minute after 10 p.m. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH.